nabulabog nga po itong mga alipores ni Tambaloslos. Siyempre, yung mga senador din na nakipagsabwatan sa pagperma nitong blankong dokumento ng bicameral report. At ang kanilang palusot ngayon, kagaya nitong nagsalita na si Escudero, wala daw pong blanko. Ang tinutukoy niya po na walang blanko, ito po yung General Appropriation Act na naging batas na po pagkatapos permahan ni Marcos Jr. Ngunit iba po yung hinahanapan ng katanungan, hindi lang po ng nagbulgar o unang naglabas po nito na si Congressman Ongab at si PRRD, kundi ngayon nakiisa na rin po yung mga sambayan ng Pilipino, nakiisa na mo mga Pilipino, no, kahit yung mga loyalista, kahit yung mga pinklawan, abay, nagising na rin po at gusto rin nilang malaman kung sino ba ang mga kongresista, mga senador na pumerma nitong bicameral report na blanco at kulang-kulang. Ito na nga, umamin na po si Villanueva, si Gatchalian, si Ontiveros, siyempre itong Estrada and Ejercito, mamama na sila ay pumerma. No? Ngunit ang kanilang palusot ay wala daw po silang nakita. Ngunit malinaw na ipinakita na po, pati yung kopya na kinuha mismo sa Senado, nandun yung blanco. So paano nila ito ma-deny at paano naging kumpleto ang GAA na naging batas na pinirmahan ni Marcos Jr., yung kanyang pinagbasihan na bicameral report ay blanco. So dapat ilabas nila yung talagang permado ng mga kongresista at senador na bicameral report na kompleto, no? Para malaman ng taong bayan kung ano ang kanilang pinagbasihan at sabihin nila kung sino yung nag-insert. Pagkatapos niyan, mga kababayan po natin, gusto na namang ilihis nitong mga makakapal na mga mukha, no, ng mga kongresista, lalo na po yung nasa screen natin yan. Tingnan nyo po, unang pagtingin ko, si Dilima, yun pala, ito si Luestro, kasi magkamukha sila at magkapareho po sila ng ugali. No? Si kapal ng mukha, no, arte magsalita, no, yung estilo, no, ng pagiging politiko. Alam mo, pasalamatan natin si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez, dahil kung wala kay Martin Romualdez, wala tayong ayuda. Ulul, no? Ang ayuda ay hindi galing sa pera nyo, pera ni Martin, kundi pera ng taong bayan, ng ayuda na yun na ginagamit nyo pamumulitika. Ngayon, babalik ta rin nila yung kwento, mga kababayan, no? Ito daw po ang pagbulgar at pag-question ng bicameral report. Ito daw po ay isang pamumulitika. At dahil gusto lamang daw po ng mga kalyado ni BP Sara na ma-restore ang mga tinapya sa kanya. Oops! Tika lang, mga kababayan po natin, bakit napunta na naman kay BP Sara ang parinise at bakit damay naman po dito si BP Sara? Samantala si Vice President Sara ay nagtatrabaho lang habang sila, no, ay nabulgar na ang kanilang mga kasinungalingan dyan. At kahit po si Mayor Magalong, mga kababayan, ay naniniwala, no, na tama ang sinasabi ni Vice President Sara na dalawa lang ang may hawak sa pera ng taong bayan, itong House Speaker and Chairman po ng Committee on Appropriation na noon ay si Saldico at House Speaker na si Martin Romualdez. Pero ang pinagtataka po natin, no, mukhang walang alam si Marcos Jr. Hindi kaya itong si Marcos Jr. ay niloloko ni Tambaloslos o nagkukunwari lang si Marcos Jr. na alam niya, pero mayroon silang sabuatan sa mga blankong dokumento ng Bicameral Committee. Sige, pakinggan natin ito mga makakapal na mukha ng mga kongresista. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Mukhang nalungkot po ng konti itong si Luestro, no? Dati kapag in-interview, patawa-tawa, ang tapang-tapang, ang yabang-yabang. Lalo na po kapag pinag-uusapan ang budget ni Vice President Sara. Pero ngayon, no, lagi nilang sinisita is yung transparency, accountability sa paggasta ng confidential fund ni Vice President Sara. Pero ang kanilang sinisita, mayroong transparency, may resibo, no, at pinapakita sa kanila, no, ang parte po ng confidential report. Pero sila po nakatago ang mga dokumento at hindi nila ilalabas, no, kung hindi pa nahalungkat ito at hindi pa ibinulkar ng isang kongresista. Meron pang ibang nagmamayabang actually, yung mga makabayan black. Again, ni Luistro, nila Castro, na ang yabang, no, sabi nila, sila po ay kontra sa administration, sila ay lehitimong oposisyon. Pero nakita pala nila yung mga blanco, hindi nagsalita. Pero ngayon, inilabas ni Congressman Ongab, inilabas si PRD nagbida-bida.
Pero okay lang dahil pinatunayan nila na talagang mayroong blanco doon sa mga dokumento. Okay yan. This was the challenge posed by Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro to those criticizing the 2025 General Appropriations Act. She said if anyone is planning to bring this to the Supreme Court, it would be better to do it now so the controversy can finally be settled. She also said that the proposed budget went through the right process, so there is nothing to worry about. Ha? Paano dumaan sa tamang proseso mga blanco? Sinong lulukuhin mo? Luistro. No? Sinong lulukuhin ng baklang ito, mga kababayan po natin? Na kumpleto daw at dumaan sa tamang proseso ang budget. Paano naging tama yung kulang? Sige nga. Paano naging tama ang mali? In as far as we are concerned, the budget process is done. That is done. Salamatan natin si Speaker Martin Romualdez. Dahil kung wala kay Speaker Martin Romualdez, walang akap. Ulul. Tapos sabihin mo, kompleto ang budget. Wow. May kompleto ba na may kulang? Grabe ito mga ito, no? Gusto nila i-manipulate ang taong bayan at gusto nilang papaniwalain sa kanilang sinungalingan. Bakit hindi nyo tanggapin na may blanco? No? At ikanta nyo kung sino yung mga nag-fill in the blank. Tapos, And it is due for implementation already for the benefit of the Filipino people. wow, 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 wow. For the benefits of Filipino people. Really? Nagbenepisyo ang sambayan ng Pilipino sa budget sa taong 2025? Sige, isa-isahin natin. No? Ito, nagbenepisyo daw po tayo. Kayo daw po, mga kababayan natin. Ako, tayong lahat, ay may benepisyo daw po tayo dahil sa budget na ito. Unang-una, nasaan yung subsidiya ng PhilHealth na yan po ay kailangan ng lahat ng mga Pilipino. Sa mga senior citizens, bakit nyo tinanggalan? Yung sa purpose, yung for computerization ng mga public schools, bakit tinapyas nyo? So, nasaan yung para sa sambayan ng Pilipino? Diba? Nandyan pa, yung Maharlika Investment Fund, hindi nyo pa binabalik. Nasaan po yung para sa mga Pilipino? Para sa inyo. Dahil dinagdagan nyo ng 17 billion para sa inyong sariling budget. Dinagdagan nyo ng 5.4 billion para naman sa Office of the President. Pero, yung proyekto, programa ng Vice President na para sa medical and burial assistant na yung makikinabang ay mga Pilipino, hindi nyo po binigyan at tinapyasan nyo. Kaya ikaw ang kapal ng mukha mo, Luistro, na sabihin na yung makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Hello? Sinong lulukuhin mo? For his part, isa pa itong jokla na ito. Isisisi kay Vice President Sara. Dahil daw po kay Vice President Sara kung bakit kayong kini-question ang walang problemang budget daw, walang problemang GAA. Wala naman talaga problema yung GAA. Dahil pinirmahan ni Marcos Jr. intact. Pero paano nabuo yung GAA, no? Na yung Bicameral Report Committee na pinanggalingan kung bakit nagkaroon ng GAA ay blanco. Yun ang dapat mong ipaliwanag. At ikanta mo kung sinong pumerma. Huwag ka maninisi ka na naman eh. Ganon talaga yung laro nyo, no? Kung kayo mabibisto, ida-divert nyo. Sisi nyo sa mga Duterte. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega suspects that some individuals are deliberately spreading fake news about the 2025 budget. Grabe, no? Kapal ng mukha, no? Fake news daw po. Paano naging fake news? May lihiti mong dokumento. Tapos, questionin mo, no? Kung sino yung source. Yung source galing sa House of Representatives. To push for the reinstatement of the funding removed from the office of Vice President Sara Duterte. Para sa akin, politika lang yan. Politika. Kayo yung namumulitika. Binabalik lang sa inyo ng taong bayan, no? Kung bakit kasi inuuna nyo yung mga Duterte, hindi kayo natutulog sa BICAM na yan, sa committee nyo, kaya tuloy, yung bicameral report nyo, palpak. Ayan, kayo ngayon bistado. O, paano yan? Paliwanag nyo, huwag nyo isisi sa iba. Politika, intriga, politika, intriga, bla bla bla. Fake news, so. Fake news ba yan? Legit ang dokumento. Senado, Kongreso, tugma. Tapos sabihin mo, fake. Sana po, itigil na po nila yung mga ganyan.
Kayo yung dapat tumigil, bakla. Hindi po nakakatulong. Meanwhile, regarding the impeachment complaints against the Vice President, Oh, yan, sige. Impeachment ng impeachment kayo. Tuloy. Kayo tuloy yung nabalikan. Ika nga yung gaba, dili magsaba. Kung gusto niyo naman i-impeach si BP Sara, bakit hindi niyo pa ituloy? Dami niyo pang kartihan na wala ng oras. Hindi na matatapos. Pagpatuloy niyo na para malaman natin kung ano yung gagawin ng Iglesia ni Cristo at ano pa ang gagawin ng sambayan ng Pilipino na ikakagulat nyo at sabay-sabay nyo ikakabagsak. Diba? Sisi pa more. Pamumuliti ka pa more. Ngayon, bisto ang inyong planong malaking pagnanakaw sa kaban ng gobyerno. Diba? Sige. Ang ating mga kababayan, tingnan natin yung mga comment ng ating mga kababayan, ha? Alam nyo, mga kababayan natin, hindi nagsisisi yan, no? Yung ating mga kababayan, no, kung bakit nabulgar ito. Imbis natuwa pa nga po sila Mas natutuwa sila kung bakit nabulgar ito kasi nalaman ng lahat ng mga kababayan po natin kung ano ang kanilang tinatago dyan, di ba? Kung ano ang kanilang sikreto. So, actually, ang laking pasalamat po na talagang may nagbulgar. Ang laking pasalamat ng mga Pilipino na naibulgar ang isyong ito. No, wag nilang i-divert na naman mga kababayan po natin kay Vice President Sara. Si Vice President Sara hindi na nga nakikialam sa kanila. Nangayaan na lang sila kung ano ang kanilang gagawin, di ba? Tapos ngayon, sisisihin pa nila yung ating Vice Presidente. Okay, basa tayo sa ilang komento ng ating mga kababayan. No, galing po kay Raspberry 1905. Why you still on denial, Representative Ortiga? Who you protecting? You better start telling the truth because only you can save yourself from big trouble coming very soon. Grabe yung mga kababayan natin. Politika, pero kay BP Sara, di yun pamumulitika. For 125 million lang at di pa tapos ang kuha, tinatalakay na. Pero itong 2025 national budget na 6.3 trillion na may blanco, di kini-question. Sabi ni Bernard, no? Ortiga, di mo pala nakikita ang BICAM report, so dapat shut up. Grabe, no? Ang kapal ng mukha nitong si Ortiga, hindi pa pala nakita yung bicameral report, sasabihin na walang problema, tama at walang blanco. Diyan mo malalaman ang nagkokomento na walang alam, aka tanga. Sige, yan po yung ilang sa mga komento ng ating mga kababayan.